Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Tuman. Sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. O ano meron? Bakit ako tawan-tawa? Ha? Alam nyo kasi mga kasama, unang arangkada pa lang nito, sino itong mga lalabas sa ating video? Ha? Supalpal ho ang inabot. Kanino? Di sa ating Pangulong Duterte. Kasi hindi naman kaaya-aya. Yes or no? Yes or no? Ayan na naman ba ang tanong nyo? Isang yes, isang no? Kaya ka nasusupalpal eh. No? Kaya ito, sabi daw nila, ito daw ay, itong babaita daw na ito ay tatakbo pang senadora. Nako po ate, maghunos dili ka. Nako, baka hindi ka umabot sa sa ilang porsyento. Baka zero ang abutin mong boto. Nako po ate, wag na. Pakiusap lang. O dahil sa mga nakikita natin, sa mga comment, dito sa mga nangyayaring hearing dito, doon, puro, ang papangit po ng mga komento patungkol sa inyo. Ito mapasok na natin, ha? Tatay Digong, banatan mo sila, ha? Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun. Respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation, kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, Interrupt na kagad kita, ate. Kung gusto mo, ano ang tanong, yun ang sagot. Baka mamaya sabihin mo, yes or no ang tatanong mo. Gusto mo, yes or no rin ang sagot. Hindi ho pwede kung mag-iimbestiga ka ng ganyan, ha? Pinapaliwanagan lang namin, baka mali po ang pagkakaintindi nyo sa investigasyon. Baka ang gusto nyo, sang-ayon sa inyo ang sagot. Hindi po ba pwede? Eto na, may tuloy na natin. Masyado ka talagang makulit, Kuya Goods. Masyado kang palakwento. Tuloy! madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observe decorum. Tapos, syempre,
tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October Wow. 28, Ang bait ah. Wala nang paggalang. Brosas. Kung ganyan ang mga pananalita mo, hindi na rin namin kayo gagalangin. Brosas. Sige. sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. Ano ang tanong doon, ate? Yan daw ang unang tanong. Sinabi niya lang diyan na present yung mga parents at kamag-anak nung di umano, extrajudicial killings. Di umano. Diba? Asan ang tanong? Very simple. Sige, tuloy. Magandang reaction na. Tayo po ay reactionista lang, ha? Wala tayong tinatapakan. Malaya po tayo magreaksyon. Kung kayo'y balat sibuyas, ay hindi ho kayo pwede dyan as a public servant. Tayo ay nagbabasa lang din ng mga reaksyon. Tuloy! So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Ano ang tanong doon? Anak ng bugi. First round. Wala na. Walay. Ano kaya sa first round, sa second round? Naiintindihan niyo po ba kung ano daw yung tanong niya? Meron po ba siyang katanungan doon sa bininggit niyang statement? Ate naman. Meron, tatangka ka pang tumakbong senador? Ano kaya question doon? Atalay! Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, Pati tuloy si Tatay Digong, nalito. Kahit ako nalito ako Ano yung tanong doon? Diba? Ano yung gusto niyang itanong? Kayo, naintindihan nyo. Alam ko, magaling yung mga nanonood sa atin. Meron hubang tanong doon sa binanggit ni ate? Tuloy. sinabi niya po na full responsibility. So Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you are Chair. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Ano, ate? Kaya ba? Piling-piling din kasi minsan Huwag mapiling, te.
Nung binara ka, nganga ka. Di ba? Oo. Yes or no? Baka kaiba. Matindi ah. Parang gustong maging yung isang nasa sa Senado, meron diyang babaita rin eh. Gusto yes or no? Presidente, kausap mo te. Hindi yan yung kinakaya-kaya yung mga resource person. Ano ka ngayon? Sa buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas nanonood sa'yo te Alalahanin mo. Meron sa Europa, meron sa Amerika, meron sa Japan, meron sa gitnang silangan. All over the world. All over the country. Ate. Oo, naku po. Isa na naman kahihiyan ang inabot ng isang babaita. Nagmamagaling-magalingan di umano. Natanungin ng yes or no ang dating Pangulong Duterte. Ano na, pala mo. Tuloy na natin. Magandang talakayan. Point of order, Mr. Chair. Narinig niyo yun? Narinig niyo yun? Nakatikim ng salita. Nakatikim ng salita sa dating Pangulong Duterte. Sino? Yung nagmamagaling-magalingan na babaita dyan. Tuloy. Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para maayos ang ating hearing sa ngayon. Alam nyo, mga kasama, ang nangyayari ngayon, parang pinaglalaruan na lang ng Hearing is dating resumed. Pangulo yung mga nagtatanong sa Congresswoman, kanya. Kasi hindi naman talaga yan hukuman. Ibig sabihin, nagbabalangkas lang po sila. Pero kung makapagtanong, akala mo naman, may alam daw di umano. So, hindi niya alam, ang kausap niya ay abogado. Oo, nilalaro-laro lang sila nito. Di ba? Alam niya ang pasikot-sikot kasi naging trial lawyer ang dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Hindi niyo mapapaglinlangan ang may alam sa batas. Nako po. Nakakahiya, ate. Alam niyo, yung mga gantong tagpo, parang isa na lang comedy, para sa inyo. Tawan-tawa kami sa mga ginagawa niyong katanungan. Natuloy! Rosas? Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What sorry. is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited So only. yan ang mahirap dyan sa rules ng Kamara. Sa bagay, may kanya-kanyang rules naman talaga. So kailangan din nila sundin. Yung usapin na yan, yung isang abogado ng ating Pangulong Duterte, parang magsasalita. So kailangan niya sumunod talaga. So dito naman sa usapin na ito, talagang nakita nyo naman kung paano barahin ng dating Pangulo itong sino ito? Anong pangalan? Dito na natin, ilipat na natin dito sa konti dito yung pagtatanong na, ilaktawin na natin si attorney. Pasok. Ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Tama Hindi naman. magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. Tama. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. Alright. So, Mr. Narinig Chair, niya? alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug? Alam mo yung mga tanong na ganyan, yung mga tarahan, listahan, hindi na ho trabaho ng mayor yan. Yan po ay trabaho ng mga pulis. No, meron silang mga kopya doon, no, kung ilan yung mga ganung case. Alam ng mga mayor pa ang umintindi diyan. Ang trabaho ng mayor, since na siya yung namumuno diyan sa lungsod niya, siyempre
Bata niya yan, mga tao niya yan, mga kapulisan. So, yung mga kapulisan niyan, sumusunod din sa instruction ng mayor na halimbawa, may mga gantong pangyayari, may mga gantong nababalita na merong drug, lutuan ng mga candy, pinapapunta yan ng mayor. Ganun lang kasimple ate, hindi yung mga tanong-tanong na hindi naman related. Eto, lipat natin dito. Eto, kilala niyo ito, Baka hindi niyo kilala yan. Sino siya? Taga saan daw ito? Sabi dito, isa raw din daw itong kala mo raw magaling. Ano kaya ano? Butata din daw to tignan nga natin kung ano yung, paano siya nabutata. Sige, pasok mo. Retired Colonel or dating Colonel Regina Garma, totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka-stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Adre. Hindi ako ang presidente kung... Hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos... Utoy! Habulin mo muna yung utak ng dating Pangulo, ha? Sige, pagpapatuloy natin, Nakakatawa sila. Para silang mga bata na pinangaralan ng isang teacher. Malayo po ang distansya ng Pangulo saka dito mga nagpipiling-piling. Ang Pangulo po, ilang milyon po ang bumoto niyan. Ang ilang milyon ang Pilipinong naniwala. Kayo, ilang daan libo lang ho. Kaya nasasabi nating malayo. Kaya sabi ko, dito sa mga ito, na mga nagpipiling-piling, nako po, dapat hindi na kayo nakisawsaw sa mga ganyang usapin. No? Dapat, meron dyan mga galing na mga congressman at saka representative. Hindi sila sumasawsaw. Kasi anong nangyayari dito sa mga to, dahil sa kagustuhan nila magpalapad ng mga pangalan, kasi may pangarap silang tumakbo sa higher position. Ganito po ang karamihang ginagawa ng mga young guns o yung mga newly elected. Ngayon magpapare-elect sila. Akala nila, yung nasasandalan nilang mga grupo, iaahon sila. Hindi nila alam, napapasama po sila. Kasi marami nang galit, di umano. Marami na nagpatunay niyan. Magbasa po kayo sa comment, doon sa mga video, mga live video ng YouTube, sa mga platform nila. Ang trust na pwede niyong panuoran ng mga ganyang balita, YouTube po, Hanapin niyo po ang YouTube. Trust. Talaga makapanood kayo ng maayos na balita sa YouTube. Ito, tuloy. Mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya ang managot. Why would I call anybody? Kahit nagalita si Utoy, You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati pagsayangan yung... Alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the... Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, pagsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do.
Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka about time malaman mo. Alam mo ba na noon ang pulis walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang pulis. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Teka muna. At yung mga, Mr. Chair, I think nabanggit yung na po mga yan kanina sasakyan- dun sa sagot sa mga 1 minute dati nating mga mambabat. kinig ka muna kasi, Sandali lang po. Suspended po muna tayo. Makinig ka muna kasi. Oo. Pag kayo magtatanong, magaling kayo. Pag kayo tinatanong, galit kayo, ayaw nyo. Hindi naman pwede yun. Anak ng tipaklong. Kayo lang ba kung may karapatan magtanong? Oo. Gusto nyo, side nyo lang, ng side nyo lang, ng side nyo lang. Hindi po pwede. Pakinggan nyo ang side ng Pangulong Duterte. Pinatawag nyo dyan. Ayaw nyo pagsalitain ng maayos. Diba? Ano pang silbi ng pagpunta ng Pangulo dyan? Kung aawatin nyo lang magsalita. Diba? Oh, tama. Oh, diba? Tama. Tuloy. Di makaporma si Utoy. Pinangaralan ng Pangulo. Utoy, bilis! Ang tagal eh. Ayaw na. Naku, si Kuya Barber, sumakit yung ulo. Lipat na nga natin, i-advance na nga natin. Medyo matagal pa ata. Oh, matagal pa nga. Eto na. Ayan, resume. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung Alam meron mo, po magtataas ng minsan humanga ako. Dito nga lang ako humanga kay Kuya. Alam niyo bakit? Parang yung mga dating sinasabi niya na mga statement na medyo negatibo. Parang ngayon ay nakikita ko na meron siyang gitna. Pero ngayon pa lang na, hindi porket sinabi ko okay na tayo, Kuya. Hindi porket sinabi ko na okay ka ngayon, okay ka na rin sa mga kababayan natin. Sila pa rin magdi-decide niyan, lalo-lalo na sa distrito mo. Baka mamaya, ngayon lang yan sa ngayon. Pero sabi ko nga sa'yo, meron pang pagbabago, Kuya. May pagkakataon pa. Baka mamaya, di pumalag ka ngayon sa mabubuti, Pangulong Duterte, nasa tama, mapaganda pa ang takbo ng eleksyon. Ayun lang naman, di ba, Kuya? Tuloy. Kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa... Alam nyo, dinadamay nyo pa yung ibang religious group. Hindi maganda yan. Pag yan narinig na naman ng grupo, ng mabubuting grupo dyan, ng religious group, baka na naman magkalintik-lintik na naman kayo, mawala na naman kayo ng boto. Huwag nyo na silang idamay. No, pwede ba? Please lang. sabi ganun, Hindi kasi, alam niyo po, pag nakarinig tayo ng mga ganyang usapin na hindi naman kasali dito yung mga grupo na yan, na dinadawit nyo, pilit nyo dinadawit para lang sa popularity nyo, wag nyo na silang isama. Dahil hindi ho kayo pinapakilaman ng mga religious group na yan. Pero kung gusto nyo naman pakilaman kayo, sige, bahala kayo. Baka mamaya na, pagdating ng botohan, lalapit-lapit kayo. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Alam nyo na. May nung nagsalita dun sa Net 25 kilala na raw kayo, nakalista raw kayo di umano. Lahat kayo listado na raw. Sino? Nako po. Yun pa nga dinadawit nyo Ewan ko na lang. Tuloy. sa reward system. the reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation
which is not funded by the police, because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it is a Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi na, sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi mo masulo, hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Oh, yun naman pala. Yun naman pala ang reward na binibigay ng dating Pangulo. Huwag nyo na kasi bibigyan ng kulay. At saka yung usapin kay Ate Karma, hearsay lang yan. O, kita nyo, ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi umaatin. O, meron pang balita, nahuli ba o na-deport? Diba? Yun ang hindi maganda. O, sa lahat ng hearsay, itapon nyo na yan, ha? Oo, maganda rito, kung ano yung sinasabi ng Pangulong Duterte, sa nakararami. Isipin nyo, nakakarami po ay nagtitiwala. Kayo lang ho, nandyan. Ewan ko ba kung bakit? Dahil daw saan? Sabi dito, may nag-comment, naku po, binayaran. Alin? Naku, binayaran? Magkano? Yun ang hindi natin alam. Tuloy. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa. Dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, meron pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward Sa system? peace and order fund of the government. Yun. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung peace and order fund, saan po yun specifically nakalaga? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the president down to the governor, mayors, may peace and order fund. Discretionary yan Yan. ng mayor, ng governor, ng presidente. Nalinawan na kayo. Discretionary. Nasa tao, nasa mayor, nasa presidente. Kung gusto niyang gumamit, at kung gagamitin niya, yung fund, intelligence fund, o kung anong fund gusto nila. Ganoon kasimple. Ayan ang paliwanag. Bakit hindi niyo maintindi? O kayo nga di ba? Kayo meron kayong pondo. Discretion niyo kung saan yung gagamitin. Kini-question ba ng Pangulong Duterte kung saan nyo ginamit? Eto, isang patunay na lang. Diyan, sa nangyayaring dumaan ng bagyo, bentahan ng ginto, yung mga flood control budget, kinwestiyon ba ng Pangulong Duterte? Di ba hindi? Ang taong bayan ho ang nagka-question. Bakit? Kasi puro pang-iipit, panggigipit ang ginagawa nyo sa mga Duterte. Yun ang lumalabas dito. Sa analysis ng mga kababayan natin, yan na po ang nakikita nila. Kaya nga nandyan na sila kahapon Kung nagkamali lang kayo, nako. Sabi nila dito sa comment, sabi na, nako po, kung nagsalita lang ng contempt lang lulusob daw ho di umano. Nako, ilang milyon. Ilang milyon daw po ang lulusob. Nagsasanib puwersa na ho.
ang mga taga Mindanao. Eto na. Nako po. Shoutout po sa mga taga Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po. Oo, yung mga taga Mindanao po naka-ready na. Particular po yung sa BARM. Alam niyo bakit? Doon sa BARM, gusto daw pong itigil, ipa-suspend ang eleksyon di umano. Oo, kaya po minsan nagsasalita na po yung iba doon, galit din sila. Bakit papahinto? Anong gagawin? Dadayain ba di umano? Yan ang mga katanungan ng ating kababayan. O, tuloy natin to. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as president. That's official and personal. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. Yes! I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na Yan na naman. Pahiya ka kasi. Oo, nakarinig ka lang ng ganyan eh. Papakampi ka. Wawa naman talaga. Di umano ito mga ito. Oo, nakakatikim lang ng mga pahapyaw na salita mula sa dating Pangulo. Parang bumabahag at galit na galit, gigil na gigil. Tuloy! hindi tayo pwede magtanong lalo sa mga bagay na relevant doon sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin doon sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na doon talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund. Nag-conclude ka lang Toy. Nag-conclude ka na naman. Oo, 'di ba? Sinabi na nga niya. Oo, 'di ba? Makinig ka kasi. Nagpapaliwanag kinukontra mo. Ayaw mo makatanggap ng paliwanag mula sa dating Pangulo. Bakit inimbitahan mo dyan at tinatanong mo, Kuya, isip naman kahit konti. Di ba? Kung masakit sa'yo, yung sagot sa'yo, yung answer ng dating Pangulo, isampan nyo na lang sa korte. Hindi yung ganyan, ipapahiya nyo. Di ba? Totoo. Ipapahiya nyo. Di mo no. Tuloy. Na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you were from the COA. Hindi ka naman kuha, hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. Kuha, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA
Ano? Hindi naman ako kuwa. Mayor ako tapos presidente. Ito man. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakahusga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum Mga kababayan natin maghuhusga. Ang husga nila, pumapanig sila sa Pangulong Duterte. Yun po ang kasagutan ng ating mga kababayan. Kaya, naku kuya, utoy, malayo ang agwat nyo. Party list representative sa isang mayor, isang pangulo, sa boto pa lang ho. Baka mamaya magulat ka. Eto ha. Diretso na natin. particular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng confidential and intelligence fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings Naku. na kumitil Ibang ng buhay klase ng mga talaga. kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga Kaya tinatawanan ka ng kasama mo sa likod, Oo. Kasi masyado ka raw pamaratang. Tumbok na tumbok daw. Naku. Halata, tuloy. pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hostisya. So, kasunod nating tanong Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know where he, hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho, from Barado. one unit to another. In the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, tatanong ko ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ko muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin? Alam nyo, lahat ng mga tanong nito walang sustansya. Kaya lagi natin sinasabi,
Parang nilaro-laro na lang ng dating Pangulo yung mga tanong dito. Lalong-lalo na ito si Utoy. O sana lang ha. Nako, iwas-iwas kayo sa mga representative ba? Na alam nyong mapakanan at kaliwa ha. Iwas na kayo dyan. Ito ang iboto nyo. Duterte Party List. Bibigyan natin ng reaction yan bukas na umaga. Yung Duterte Party List, napakagaling po, no? Kung nagsalita sila ng talagang mapapawaw ka eh. Hindi ka gaya dito sa walang sustansya mga pinagtatanong. Lalo-lalo na isa. Yes or no? Yes or no? Hindi ho maganda. Pagdating dyan, abangan nyo rin yung reaction natin, yung sa taga Batangas. Larga! Larga ba ang pangalan nun? Yan na, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Meron kang question, suggestion, komento, mag-comment ka sa comment section na. Abang-abang lang sa ating mga reaction video. Araw-araw meron po tayo. Hanggang sa muli, bye-bye!